Hello guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon at gagawa natin ng final review yung ating DJI Mini 3. Kung ano baga, kung ito ba i-worth it pa bang bilhin sa panahon ngayon. Ano yung mga napuna ko, yung mga napansin ko. Ito pong DJI Mini 3 na to is naka 1 year na sa akin. So, yan. So far, so good. So, sobrang kinis pa rin. Ang masasabi ko dito sa unit na to, talagang sulit. Wala akong naging problema. Wala akong naging issue kung ano pa man. Para sa mga newbie na nagbabalak bumili, still meron pa naman ito sa market. May mga nalabas pa naman. Pero marami ng bago ha. Kung kaya ng budget nyo, capable kayo makabili nun sa mga bagong unit, yun, pwede. Mas maraming mga magagandang features. May mga, syempre, mas updated. Pero kung budget kayo, medyo tight ang budget, dito na kayo. Kasi, katulad ko, nung ako'y nagpursige na magkaroon ng drone, talagang tight yung budget ko. Talagang nag-ipon ako. Pasok ito kasi hindi naman ako masyadong after dun sa mga ano niya, sa mga features niya. Actually, yung mga features nito na ano nito, yung mga boomerang, yung mga ganung mga features, hindi ko nagagamit hanggang ngayon. More on manual mode lang, manual flight. Ganun lang ako, hindi ko ginagamit masyado yung mga helix, yung mga ganun, mga rocket, boomerang, hindi ko siya napaggagagamit masyado. At talaga halos hindi oh. One time ko lang na try kasi nga nung bago pa to, tinry ko yung mga features niya. Yan. Yun lang, after nun, hindi ko na nasundan. So, tip lang doon sa mga nagbabalak, kaya ako, para walang maging issue, yung sa firmware, sa software, yung may nagpa-pop up sa akin sa remote. Dito sa remote, may nakalagay ako cellphone dyan. Gamit ko. Pag open ko no, lagi may magpa-pop up yun. Pag bukas ko nito, may magpa-pop up sa apps, sa DJI apps. Ko-convince ako na kung mag-upgrade na ako, mag-update ako ng firmware. Hindi ako nakiklik, hindi ko kiniklik yun. Hindi ko tinatry. Kasi katuwiran ko, wala namang problema yung unit ko. So, bakit ako mag-update pa? Bakit ako mag-upgrade ng firmware? O no software? Hindi na. Kaya so far, yun, naka 1 year akong walang problema. Yun lang ang may titip ko sa mga sa mga nagbabalak na bumili. At ano pa bang masasabi ko? Yun, medyo ito lang nagbago, nilagyan ko lang ng sticker para dagdag pogi. Protection para di magasgas yung kasi ito yung masyado laging exposed sa kamay. Medyo nilagyan ko. So, meron din tong sticker para dito, hindi ko na muna nilagay. As in, ganyan lang gusto ko. So, sa camera guys, ang ganda, linaw. Yung 4K, hindi ko naman talaga mapalabas dun sa FB. Kasi pag nag-post ka dun sa FB, automatic yung 4K mong video o picture, i-downgrade niya yun into mga 1080p, mga ganun. Pero malinaw na. Pag sa FB, pag sa Facebook, nagpo-post ako. Ano pa masasabi ko? So, ayun lang, wala talaga, as in, walang error akong nagawa, walang mga crash, wala. Hindi ko, tsaka yun nga, pag magpapalipad guys, doon lang sa laging line of sight, doon sa mga kita mo lang. One time ko lang itong inilayo, tinry kong ilayo, hindi ko na makita, tapos sa remote na lang ako nakatingin, sa monitor na lang. Sabi ko, kinabahan na ako. Pero although kaya, ang dami ko napapanood sa mga vlogger, sa mga ibang nagpo-post ng mga video, mga flight video nila, talagang malayo. Talagang pinupul nila yung 6 kilometer,
Yung up to 10 kilometer pa yata to, sabi, di ba? So, hindi ko na tinry na ganun. Wala pang 1 kilometer nga yung lipad ko, pinabalik ko na siya. Ganun lang ako magpalipad, guys. Kaya maingat din naman ako. So, yun lang. Pag maingat ka sa gamit mo, tatagal talaga. So, ang final thought ko dito, final review ko, final comment, all after a year, kung ginagamit siya, super sulit, thumbs up. At wala akong masabi, wala akong naging problema. Dahil maingat din nga naman ako, yun. At talagang sulit ang Mini 3. So guys, mag Mini 3 na kayo. So yun lang ang masasabi ko siguro. At hanggang dito na lang. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.